Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at ito nga mga karibyo natin na BBM takot na takot, Rimulya gulat dito kapapasok lang BP Sara sobrang lakas BBM walang sona. Simula na ng katapusan mo. Nako, yari na. Yan po ang ating alamin mga kababayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po mga kababayan. At ito nga, pasadahan po muna natin to mga kababayan. Ito, gulat po dito ang Rimulya mga kababayan. Sabi po kasi dito mga kababayan, pasabog ni Mima Alicia laban kay DILG Secretary Rimulya at General Torre. Hindi kaya ito ang dahilan bakit siya itinumba? Ayan mga kababayan, nagtatanong po mga karibin natin pakinggan po natin to. DILG Secretary Rimulya handa na raw maging presidente. Kung sa inyong dalawa ni Sara Duterte, wala akong pagpipilian, puta. Sana lang mapupunta yung bansang Pilipinas. I know I'm ready for the... No, hindi ready sa'yo yung mamamayang Pilipino. Sa basurahan ka mapupunta. Alam ninyo, mga minamahal, kahit nasa ahensya, yang si O yan mga kababayan, hindi pa rin maalis sa kanya yung... Eto, hindi man natin masabi na Duterte na talaga siya dito mga kababayan. Pero kasi dating Duterte ito. So may kung baga mayroon pang kaunting dugo na nananalaytay dito na mayroon talaga siyang pagmamahal or pagka-Duterte mga kababayan John Vic Rimulya, kahit nasa ahensya yan, sumusuporta yan kay Presidente, ayoko, oo. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo, John Vic? Diyos ko. I don't know. If you do decide to run, we better media train you. I told you I'm not a best person. Yung tawa niya palang, tawa ng demonyo, mapipikon maaasar ka talaga eh. Yung putang inang John Vic na yan, ayoko, naiinis ako. Ginawang circus yung DILG eh. Wala nang naging matinong achievement. Ang lakas pang, alam niyo kung ba't sila nag-away ni Torre, nang dahil lang yan sa 8 billion. Kasi mantakin ninyo yung Na-mention si MMDA Torre, ngayon, no? sobrang lakas ng mga CCTV nila. Oo, huli agad. Ngayon yung PNP, wala na. Malamnay na. Oo, malamya na, mahina na. Samantalang sa MMDA, zero budget. Dati pang pondo yun na ginamit. Dati pang mga gamit na nirehabilitate lang, zero budget. Hindi kailangan ng 8.5 billion. Wala eh. Mukhang malaki na. Pares kaya kayo. sipat na. Pares kayo na Ganon, or baka bayaran. naman panggulo ka lang, John Vic. Panggulo Sayang yung lang? load ko, kakapanood sa'yo, John Vic. Inang-ina mo ka. Dapat Teka lang, may mention pa dito. Hindi ka lumalabas ng bahay hanggat hindi ka nakakainom ng gamot. So, kaya ko po ito pinapakita mga kababayan kasi parang may pattern, no? Ito hindi naman natin sinasabi na talagang there is, diba, connection. Pero kasi si late Copper Silapid mga kababayan, binaril ng isang Rimulya. Bago na tsugi, ganun din di ba? Riding in tandem din po. Ay hindi, pinasok din mga kababayan, di ba? Umaali-aligid din. Parehas ng modus Doon po sa nangyari kaya Copper Silapid. Parehas po yung nangyari dito kay Mima. Bumanat muna siya sa Rimulya. Kay Boying, di ba? Binanatan niya rin si Boying doon, mga kababayan O si Copper binanatan niya rin si Boying. Ito si Mima, binanatan rin ng isang Boying Ay, Rimulya. Di ba? Sige, ito pa. Diba? Sa gitna ng sunod-sunod niyang sablay. Na-mention yata dito si si Boying Rimulya din Diba? Sa mga pakinggan maling natin, informasyon, sa mga high-profile fugitives na mga patuloy na nakakalusot. Tapos mayroon ka pang abala ka pa talaga, John Vic? John Vic. Na magpapresko na tatakbong presidente? Aray mo. Okay nang ina mo ka, John Vic, ako sa'yo. Grabing baba. Ang Tumahimik ka, dagdag gastos ka lang sa gobyerno, pabigat ka lang hindot no? Dagdag gastos, dagdag kahiyan, dudang-duda na sa'yo yung buong mamamayang Pilipino sa kakayahan mo. Tapos bigla kang tatakbong presidente? Ay, Rimulya signatures nga naman talaga. Rimulya Diba? signatures. Kahit Yan nga Rimulya signatures, mga kababayan. si Martin, pinagtripan nila Ngayon, tingnan ninyo kung sino yung mga ahas sa gobyerno. Nalaman natin yung Boeing, di umano, gustong i-albor. Yang si
'Diba? Si Mike Defensor. Tapos ito namang si John Vic. Tragisan yan. Yan po mga kabayan, binira niya po yung magkapatid, si John Vic at saka si Remulla, ay si Boying Remulla, yung magkapatid na Remulla. I'm not saying anything na may ganun ng ano, pero kasi pattern eh. Nakita na po natin yung pattern, no? Doon po kay Copper Silapid, binanatan muna si Remulla, tapos ayun, boom boom, di ba? Oh, I'm not saying na ganun ang mangyayari dito, pero di ba? Under investigation pa naman mga kabayan, this is only an speculation, alright? At eto pa, pasadahan din po natin to si President Bongbong Marcos Jr. Pasok. Hindi kasi kayo nakikinig. Makinig Hoy, kayo. makinig kayo. Alam nyo, yun ang sinasabi ko mula Oh, nung ano naging po ang congressman sinasabi ako, mo? mula nung umalis na ako bilang governor. Sinasabi ko lagi sa mga kasamahan ko, makinig kayo sa local government. Makinig. Dahil kahit nasa palagay, kasi ang inaakala, ay wala, puro problema lang ang dinadala sa amin. Hindi kasi kayo nakikinig, makinig kayo. Nagdadala nga ng problema, pero kadalasan may solusyon. Dahil alam din nila kung paano ayusin ang problema. Kailangan lang ng konting pondo. Kaya yan Pondo, po ang yun. ating ginawa para bigyan natin. Ayun. Ayun pala ang solusyon mga kabayan. Pondo pala ang solusyon. Hindi mo naman sinabi agad, Mr. President. Pinatagal mo pa yung speech mo. Di ba? Pondo, ibig sabihin budget. Oh. Pag budget ang pinag-uusapan, ibig sabihin utang. Pag sinabing utang, trilyon po yan mga kabayan. Abangan po natin yan. Trilyon po ang uutangin yan. Yung 2027 budget, yung propose nila mga kabayan is 7.02 billion or 2 billions like that. 7 plus billion po ang kanilang proposed budget at sinang-ayunan po yan ng mga cabinet members, mga kaubayan. Alright? So, ayan, utang. I mean, budget pala. Makinig kasi kayo. Diba? Sinabi ng budget ng solusyon eh. Diba? Kahit anong problema yan, budget ang solusyon. Makinig kayo kay Presidente Bongbong Marcos Jr. O, President Bongbong, magkano nga ulit yung utangin natin? Ha? Magkano nga ulit yung utangin na wala naman nakikita mga project? Magkano nga ulit yung utangin para sa mga ghost project na yan? Ay sila lang po ang makakasagot niyan mga kaubayan. Alright? At ito pa, talagang si Anticler mga kaubayan, nagpakita po ng katangahan dito. Biruin mo Duterte na naman. Ito, pakinggan nyo to. Tatandaan nyo, Oh, yung mga, ilan nyo, 6, 10, may mga osyoso doon sa mga sa Canada. Sa Ano Canada. nila? Flat Namura room kayo. wall project. Namura kayo sa Canada. Ano ngayon? Maleta. Malita kayo. Tapos sabi nila, bakit hindi mo sinagot yung tungkol sa pagnanakaw, sa pagsisinungaling? Correct. Teka lang. Bakit Teka daw lang. sinagot nila yung tungkol sa pangit na issue? Teka lang. Bago Teka lang, pangit ka naman talaga. Bakit ba? ko sagutin yung pagnanakaw, prove muna nila ano yung ninakaw. You're stealing money. Correct. You're How? stealing. When? When? Who? From where? Nagmamang-maangan ka naman eh. Innocent yarn, mga kaubayan. Ano? Sinungaling. Paano? Kailan? Anong statement? Aray ko. Halos nga araw-araw kong nagsisinungaling, di ba? Saan? Tapos sasagutin ko, ito ma'am, sabihin ng DDS, ba't di mo sinagot yung tungkol sa pagnanakaw na issue? Ano nga muna yung sasagutin ko dun? Anong parte ng pagnanakaw? Yung pagnanakaw? Parang yung paglulus ng grabe, no? bibig Ito yung classmate natin, mga kaubayan, na talagang napaka-inosente. Kahit nahuli na, mga kaubayan, todo pa rin sa pagdideny. Diba? Ay baka pwede ko masagot yun. May ebidensya yung iba, pinapakita na. Tatandaan nyo, Ay, nako. Ito, sabi nga dito, mga kaubayan. Lumaki ang utang dahil naman na po ni Pangulong Marcos Jr. ang napakalaking utang na nakuha ni dating Pangulong Duterte. Duterte At na naman. ito'y napabayaan di umano Uy, dahil sa mga pang-aabuso sa farm di umano ha. at sa mga ghost Hindi pa projects. Hindi siya sure pero binabalita niya. Mga ano ka, vlogger ka dyan? Baka sabihin mo, hindi, dalawa naman ang pagkatao ko, split personality, di ba? Minsan music, minsan vlogger, pero pinag-iisa mo, winayupak na yan. Noon ng Bill. And she also criticized, ma'am, yung unemployment daw.
O, Sen, mga kabayan, Duterte na naman po ang kanyang binibira, kanyang sinisisi, mga kabayan, sa paglobo ng utang ng Pilipinas. Nako po. Anyway, ito mga kabayan, pasadahan din po natin to. Pasok. Nakapalit. At sinabi nung kung sino man yon, no, mapakamag-anak man yun ng mga Duterte o kaibigan o hindi, no, but that person follows the Duterte brand of governance. Yun ang ilalagay ng tao dyan. So sa palagay ko, no, kasi natikman na ng mga Dabawenyo ang kumbaga yung advantages of being governed using Ayan mga kabayan, yung ano natin dito, yung anong tawag dyan. No? Ayan, support BP Sara, ha? Duterte pa rin. Ayan, just comment down below. Duterte pa rin mga kabayan. Support BP Sara. the Duterte principles of governance. Ito, kung ikukumpara mo sa iba pang mga lugar dito sa ating bansa. Alam mo kasi, Jade, no, yan sa kaso ng Davao Region, yan ay success story na maituturing natin. Ano? Magandang Success. balita yan kasi makikita ninyo yung kaibahan ng Davao Region sa mga ibang rehiyon sa ating bansa. No? Kung hihimayin mo ng mabuti, no, yung rehiyon ng Davao, ang pinaka-main driver ng kanilang ekonomiya dyan ay gagaling mismo sa Davao City. Kasi Davao City is the biggest economic engine ng rehiyon na yan. And ano bang ang meron sa City of Davao na wala sa mga ibang lugar? No? So kung makikita ninyo, analyze ninyo no, yung kaibahan. Tayo ay bababa sa level ng governance. No? So kung makikita niyo at the governance level, yun yung makikita mong kaibahan ng City of Davao sa mga ibang lugar. Maayos yung pamamahala, no? to put it simply, kumpara sa ibang mga lugar. At merong continuity ng mga polisiya, Jade, no? Napaka-importante niyan. Kasi kung maaalala natin, si dating Pangulong Duterte, naging mayor rin ng Davao, at naging si Sara Duterte na ngayon Vice President, at ngayon si Mayor Baste, no? Duterte. Nakita natin na sa mga nagdaang mga mayors na yan, no? At sa kasalukuyan, may continuity ng mga policy at napaka-importante niyan. Kasi kapag ka sa mga ibang lugar, paiba-iba ng mga polisiya, ang nangyayari, Jade, is hindi nagiging maganda yung outcome ng economic development. So, yung mga polisiya na inadapt ng gobyerno ng mga Duterte, noong mga nagdaang panahon, nakita natin na nagbubunga na yan sa kasalukuyan. So, yun yung kaibahan, no, ng Davao Region na wala sa ibang lugar. And to give you another concrete example, Jade, kung titingnan ninyo yung sa kaso ng insurgency, for the large part, na-eliminate na yan sa Davao. Yung mga rebelde, no? Yung mga makakaliwang grupo na mga who are taking up arms against the government. No? So, na-solve nila yung issue na yan through governance, through reconciliation, no? Yung proper approach na actually inadapt ni dating Pangulong Duterte nationally. At nag-work yan sa Davao Region. Bakit ko nabanggit yun sa kaso ng insurgency? Kasi kung titingnan nyo sa regional development, no, sa ating bansa, isa sa mga hindrance sa paglago ng mga regional economy sa ating bansa is yung presence ng mga armadong grupo, no, na labas sa pamahalaan. Iba't ibang klase mga rebels, mga bandido, o kaya yung mga violent groups, no, terorista is another example. So, na-address yan sa Davao. At ang issue sa mga ibang lugar hindi pa yan na-addressed fully, no. Case at point natin is if you look at Eastern Visayas, no. Sa Eastern Visayas, rampant pa rin, no, ang activities ng mga grupong yan. Sa Davao Region, for the most part, na-eliminate na yan. So nakita natin nagbunga yan. And ang bunga niyan, Jade, is the ability of the region to attract investments. Kasi kapag ang insurgency wala, no, na-eliminate mo yung insurgency or you were able to put things under control, nakaka-attract yan ng mga namumuhunan kasi they feel much safer. No? So halimbawa, magtatayo sila ng pabrika sa isang lugar, pero yung habang nagagawa sila ng kalsada, may mga umaatake dun sa kanilang mga heavy equipment. No? Kaya mga ka-reaction, inggit po itong mga Marcos sa mga Duterte, mga ka-reaction, dahil po sa nakikita po nila na hindi po nila kayang sabayan ng Davao. So, ang ibig sabihin lang nito mga kabayan, no, ito para sa akin mga karibin natin
kung paano kung yung lahat ng syudad ng Pilipinas ay maging Davao, di ba? Siyempre, sa isang pamumuno po yan ng isang presidenteng taga Davao rin, mga kabayan, because you cannot implement. No, hindi mo mai-implement yung ginawa sa Davao kung hindi nationally, kung hindi taga Davao ang maging presidente. Like for example, ni former President Duterte, di ba? Yung peace and order ng Davao talagang inimplement. Nationwide. Anong nangyari? Tahimik, mga kabayan, di ba? Tahimik para doon po sa mga ordinaryong Pilipino, doon pa sa mga law-abiding citizen, doon po sa mga inosenteng mamamayan ng Pilipinas. Tahimik po para sa atin, pero doon po para sa mga gumagawa ng kalokohan, those bad elements of the society, hindi tahimik ang kanilang buhay. Pero ngayon, nabaliktad na, mga kababayan. Yung mga inosente na naman ang nabibiktima ngayon. Dati ang mga biktima, mga adiktos, ngayon, grabe. Ano pang masasabi nyo dyan? Di ba? Correct. Dapat na tayong magtalaga ulit ng isang presidenteng taga Davao. It's either Vice President Sara Duterte or Mayor Baste Duterte, mga kababayan. Di ba? Anyway, eto pasadahan din po natin to si Attorney Topacio. Eto, mga kababayan, Mga polisiya. Opisyal na pahayag ng Citizens Crime Watch o CCW. Dahil inanunsyo kamakailan ng National Bureau of Investigation, NBI, na magsasagawa ito ng investigasyon sa mga anomalya tungkol sa 2019 Southeast Asian Games na idinao sa Pilipinas, wariing hinihimok ng CCW o Citizens Crime Watch ang NBI na ipagpatuloy ang investigasyon kay Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon kaugnay ng mga irregularidad sa nasabing palaro. Matatanda ang katatapos pa lamang ng nasabing palaro, nagsampa na ang CCW ng reklamo laban kay Ginoong Dizon. Itong CCW, mga kababayan, talagang para kayo sa bayan, no? Magsampa kayo ng mga kaso against dito sa mga involved, no, sa flood control, mga kababayan. Matutuwa pa po ang taong bayan dyan. Promise kayong itong organization ba ito? Diba? Tanggapan ng ombudsman. Sa kasamaang palad, nangyari ang pandemyang COVID at ang kasunod na lockdown at labis na nahirapan ang aming mga volunteers na kumuha ng mga dokumento at iba pang ebidensya upang patunayan ang aming mga paratang laban kay Ginoong Dizon. Dahil dito at nalaman lamang namin kamakailan na dismiss pala ang nasabing reklamo noong 2021 laban sa kakulangan ng ebidensya. Ang nasabing pagbasura ay hindi sa anumang paraan ay nangangahulugan ng pag-aalis ng suspetsa o pagpapatunay ng walang sala si Ginoong Dizon. Bagkos, ito ay bunga lamang ng mga hirap na aming pinagdaanan ukol sa pagpapatunay ng aming kaso. Hindi rin ito hadlang sa muling pagbubukas ng investigasyon ngayong tapos na ang pandemya at mayroon tayong direktor ng NBI na palaging ipinagmamayabang ang kanyang kasipagan sa pagbuo ng mga kaso laban maging sa pinakamakapangyarihang mga opisyal ng bansa. Hinihimok namin siya at ang kanyang ahensya na ipagpatuloy ang investigasyon sa issue ng SEAG at laban kay Secretary Dizon. Bukod sa iba pa, tiwala kami na gamit ang sigasig at dedikasyong ipinamalas ng direktor ng NBI laban kina Senador Marcoleta, Padilla, dating Secretary Defensor at marami pang iba ay makakahanap siya ng mahalagang ebidensya laban kay Secretary Dizon. Ito ay bilang pagtupad ng kanyang sinumpaang tungkulin na imbestigahan ang lahat ng krimen. Alam niyo, mga kabayan, yung sinasabing kaso ni Mike Defensor, Marcoleta, at Jingo Estrada, it is politically motivated, no? So we can call them political prisoner, mga kabayan, no? Kasi yun naman pong nakikita natin dito, no? After nito, talagang makakalaya ang mga yan, mga kabayan. At sabi nga ni BP Sara, no? Mag-abang-abang lang kayo ng gante, mga kababayan.
krimen na walang kinikilingan, walang takot o paboritismo at alinsunod sa mga probisyon ng konstitusyon tungkol sa pantay na proteksyon at angkop na proseso ng batas. Yan ay sinasabing due process. Nakatuon ang atensyon ng buong bansa sa NBI hinggil sa usaping ito at umaasa kaming mapapatunayan ng pangunahing ahensya ng investigasyon Ang ng haba bansa naman ng love na letter na kaya yan. nitong gampanan ang nasabing tungkulin ng mahusay. Mula ho yan kay Diego N. Magpantay, Pambansang Pangulo at kay Pambansang Tagapangulo Ferdinand S. Topacio. Yan po ang opisyal na pahayag ng Citizens Crime Watch. Sapagkat binibida po kasi ng palasyo. Kasi basta kakampi nila ay pagtatakpan nila. Kalaban nila kahit walang kasalanan ipakukulong nila. Ako hindi talaga ako maka-get over manang Jubes dito sa plunder, sariling pera ng pribadong mamamayan, dinonate para sa eleksyon. Plunder! And, Yung mali-maleta, ayaw imbestigahan. Ay, happy 1,000 live viewers sa DC. ikaw na nga ang nag-donate, ikaw pang nakulong, walang iya naman talaga yan. Tapos may dokumento pa. 'Di ba? May tax yun eh. 'Di ba yung kay Defensor, may tax mga kababayan. AR YouTube. Thank you, guys. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsubaybay at Yun. pakikinig at panonood. Opo. Ganyan talaga pag malalakas ang sex appeal. Oo nga. Oh, by the way, hindi po kami nag-usap di Manang grabe, Judy. Pareho kami Nagkapareho. naka-pinstripe po. Pati yung design, grabe. Oo, ako kasi, kaya ako nakapamburol. Mamaya dun sa yung lead up dun sa continuation ng impeachment trial mamaya ay mag-on deck po tayo sa SMNI. Ayun. Yan, kaya nakapamburol. Uy, yan. ano ba yung mga Yan, words mo parang- naman, Attorney? Bad yan, bad. Oo. Bad words, Okay. bad words. Anyway, bumalik tayo dyan sa Citizens Crime Watch. Opo. Yung sinasabi ko po. At sang-ayon naman ang ombudsman. Kasi sabi ng Malacanang, Pamburo uy, talaga. wala na napawalang sala na si Vince Dizon. Natatanda mo nung nagsalita si Direktor Matibag. Opo. Natatawa ako. Nilinis agad ni Claire Castro si Dizon, mga kababayan ha. Nilinis agad yung pangalan, walang iya yan. Sabi ko, sige, di banatan nyo yan. Baka hindi nyo alam. Nandyan si Vince Dizon sa anomalya na yan. Ayan. Naghain po kami ng demanda. Ngayon, hindi naman namin alam pala na na-dismiss na. Ayun. For insufficiency of evidence. Ipaliwanag po natin. Ibig po bang sabihin yan ay walang kasalanan si Secretary Vince Dizon? Hindi po ganon ang interpretasyon yan. Kasi po, you have to look at the circumstance surrounding yung pagdemanda namin kay Secretary Vince Dizon na wala pa naman sa DPWH noon. Siya po ay kasama sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Ayan. Kami po sa Citizens Crime Watch, hindi po kami namimili ng ididemanda. Ito po on record, i-research nyo. Kahit po ako, inaamin ko, ako ay baka Duterte, kahit po nung panahon ng pamahalaang Duterte, may dalawa po kami at least na miyembro ng gabinete na idinimanda kami sa Citizens Crime Watch. Bukod po kay Secretary Dizon, pati po si then Department of Trade and Industry Secretary Ramon Lopez. Yan, dinimanda rin po namin yan. Dahil sa tingin namin noon ay may anomalya tungkol naman sa pagpapataw ng tax. Ayun. Doon sa Hyundai na pinalalabas po yung completely built units ay semi-knockdown. Yun po ang history niyan. So hindi po kami nabibili. Opo. At kung sa tingin po namin nung panahong yon Opo. na may kasalanan si Senator Alan Peter Cayetano, dinimanda rin po namin siya. Pero wala po kami nakita at that time. Ngunit, eto pong kay Secretary Vince Dizon, ang nangyari kasi, COVID po noon, may lockdown. Nangamote po kami. Siyempre, ang hirap gumalaw, may lockdown, Yes. walang public transportation,
yung mga ahensya ng gobyerno. Ay, happy 1.5 thousand sa DZR YouTube. Thank you! Yung mga ahensya, yung mga tanggapan Opo. ng pamahalaan, sarado. Kaya Sarado kung din magbubukas lahat. man, limitado ang oras. Opo. At saka, di ba, kokonti lang ang pinapasok sa mga gusali. Yeah, di ba, piling-pili. binibilang. Piling-pili. Kasi nga, para social distancing eh. Opo. Nahirapan po kaming kumuha ng mga dokumento Yun. upang ma-establish at least ang prima facie case against Secretary Vince Dizon. Kaya na-dismiss noong 2021. Ngunit, katulad nga po ng sabi ng ombudsman, wala naman niyang yung tinatawag na double jeopardy. Ngayon, ipaliwanag po natin yung double jeopardy. Nakalagay po sa ating konstitusyon, no person shall be twice put in jeopardy of being convicted for the same offense. Ibig sabihin, So yan mga kabayan, posible pang managot si Vince Dizon. Pero ito mga kabayan, ito pasadahan din po natin to dito sa unahan. Teka lang dito. Akala po ni Bongbong Marcos, mapapatigil po niya ang taong bayan sa pagrarally mga kareaksyon. Akala niya lang yun. Ayan po Yan. mga kareaksyon, nagsisimula po ang rally ngayon. Rally na naman mga Kahapon po kabayan. yan mga kareaksyon at patuloy po mga kareaksyon na lalaki daw at lalaki ng lalaki ng lalaki. Bawat araw ang rally na yan mga kareaksyon. Hindi po titigil ang rally na yan. Kaya mga kareaksyon, parang nagsisimula pa lang. Kaya itong si Bongbong Marcos mga kareaksyon, pag may nakikita po siyang ganyan ang nangyayari, yung mga tulay, mga daan, Palapit papuntang na lang Malacanang, palapit nako. yung zona mga kabayan. Palapit na yung zona ng PBBM. Pero ganito pa rin yung sitwasyon. Ha? Yung po ang build niya. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon mga Sabi po dito, boss, wala kami mapagsumbungan. Sumbungan. Pinadala sa dahig ang ating pinagsusumbungan eh. Correct ka. Baby, I wanna show you how. Come on. You know that we waited long. Yung po ang pinakamasaklap mga kareaksyon, marami pong tao ngayon ang nakakamiss kay Tatay Digong. Correct ka. Opo, To Ombudsman Remulla. Unahin niya ilabas yung salin ni dating Ombudsman Martires mula nang umupo ito bilang Supreme Court Justice hanggang sa pagbaba nito sa pwesto bilang Ombudsman nitong 2025. Baka sakaling magkaalaman na bakit tutol ito sa paglabas ng salin. Hindi Si ako ano, tutol sa paglabas ng SALN. Kasi hindi lang ako may tutol eh. Nakalimutan ni Senator Pangilinan na siya sa Senado. At sila mismo sa Senado ay may sariling guidelines na hindi mo pwede ilabas ang salin ng isang senador kung walang consent yung senador. Diba? Kailangan may consent bawat isa eh. This is the requirement actually of the Data Privacy Act. That's why I was surprised when he said that. As a senator, he should know the laws. Correct. Ano bang ginawa kong anomalya? Had he said only na dapat ilabas yung salin ko, period, okay sa akin. The problem is he went further para magkaalaman. E di sabihin niya, kung mayroon akong ginang anomalya, di kaksawahan niya ako. Why did he also just file a salin of 23 million? Magbibend na naman Is that ng- believable? Why didn't he let his wife, Sharon Cuneta, join or state his assets and liabilities correct. in his salin? So that's questionable to you. Yes, because the requirement of 6713 is joint. Dayo. grabe po mga kareaksyon ha. Leta, malinaw pa sa alas 2 na alas 4 ng madaling araw o alas 5 ng madaling araw ang sinabi ni Saldico na itong si Bongbong Marcos ay tumanggap ng bilyon-bilyon at itong si Martin Romualdez ang mastermind, silang dalawang magpinsan. Wala po silang pakialam dyan mga kareaksyon. Alam po ba ninyo kung anong pinapakialaman ng paring ito mga kareaksyon? Ang pinapakialaman po ng paring na ito mga kareaksyon dahil kapag si Sara Duterte ang umupo, mauubos po yung BFF niya sa bundok. Correct. Yung mga CPP and PNDF. Sila po ang mauubos. Grabe no mga kabayan. Bakit ganito ka-interesado yung mga pare sa pagpapabukas no sa bank record ni BP Sara? Di ba meron nga tayong separation of church and the government mga kabayan? Tapos sila nakikialam. Sila ba pinakikialaman ba sila ng gobyerno?
if in case may ginawa silang, diba? Wala rin naman silang ginagawa eh. For example na lang, mga kababayan, o for example, mayroong nang abuso na pare. Diba? O, pinagtatakpangan pa nga nila yung iba eh. Boss. Kaya galit na galit po ang paring ito sa Duterte. Bakit sa Duterte Correct. siya galit? Malinaw na malinaw malamang. ang mga magnanakaw. Pakinggan po ninyo ha. Mga karyason, wag po kayo mga magugulantang. Grabe ha. Ito pare, pero lumalabas sa bibig demonyo. Senador, ang demonyo! Oh? Pakibilang nga! Wag nyo sasabihin ang pangalan. Ilan ang demonyong senador? Oh, ilan daw ang demonyong senador? 8! Oh, 8 daw, yung minority. Sino yan sa isip nyo? Basta sa isip. Si Soto, si Soto, si Tulpo, yung dalawang Tulpo, si Risa, si Pangilinan, si Bam, hindi po sila mga demonyo, gano'n. Ewan ko lang, kayo maniniwala. O ba't hindi nyo sabihin ng pangalan? Ba natatakot kayo? Ba't sa isip lang, sabi nung paring ito, paano hindi ba naking gagot tong paring na to? Grabe naman. Sabi daw niya, sabihin nyo yung 8 senador na makademonyo sa isip lang. Grabe na Eto, grabe na ito ah. Makikinig ka pa ba kapag ito ang nagsasalita? Di ba? Pare siya mga kabayan, pero ang lumalabas sa bunganga, demonyo. Di ba? Diba? Supposed to be, hindi ganyan. You have to, ako katolik ako, pero hindi naman ako talaga taga-palasimba. Pero syempre, bilang isang katoliko, masasaktan ka rin eh. Di ba? Kasi dapat, pinaiintindi mo sa taong bayan na ganito, di ba? In different way na iwasan mo yung mga salitang yan kasi pag binibigkas mo ang salitang yan, parang tumatatak ka, ito pala, parang minamind condition mo sa kanila, demonyo, di ba? Mga kabayan, Father, magbago na po kayo ng estilo, di ba? Para kanino po ba talaga kayo? Ha? Para ba talaga kayo sa bayan? Or para sa ilang politiko lamang? Di ba? Anyway, ano pong masasabi dyan mga kabayan? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan mga kabayan. Maraming salamat mo. Duterte pa rin. Support BP Sara Duterte pa rin. Ayan mga kabayan. Thank you.